Ganyan ang ginagawa ng mga DDS. Sinuka nila noon, kinain nila ngayon. Di ba nakakahiya? Sad. Yeah, but it's true. Truth hurts. Yeah, alam nyo, huwag kasi kayo magsalita ng patapos, mga DDS. Yan ang mga niyayaw-yaw ninyo noon, di ba? Sinuka ninyo. Walang paninindigan yung mga kakamping, rally dito, rally doon. Mga hindi magtatrabaho, puro na lang rally. Pero yan ang ginagawa nila ngayon. Di ba? Oh. Yan ang problema, mga DDS. Kaya tigilan nyo ako. Hindi kami bobo, hindi kami nakapikit. Kasi I am DDS also before. Di ba? Truth hurts. So yun na, mga kababayan. Dito tayo sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, wait lang ha. Isulat ko lang dito para hindi tayo malito. Actually, mga kababayan na itong live natin, meron itong minutes. Ngayon, puputol-putulin ko to, i-re-upload ko siya via vlog, not live. Para hindi nyo mahahabaan, meron siyang naka-specify. So ngayon, mga kababayan, eto na. Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung naalala ninyo, mga kababayan, na si Sara Duterte ay nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hindi daw dahil, actually, mga kababayan, sinisi kasi ng mga Duterte na si Bongbong Marcos daw ang nagpakulong kay Digong. Gusto ko lang pong klaruhin sa inyong lahat. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong kay Digong. Ginawa lang ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang nasa batas. Meron tayong kasunduan sa iba't ibang bansa. Ngayon, kung ang ibang bansa manghingi ng cooperation, collaboration, or tulong sa atin, kailangan nating sundin ang mga obligasyon na yan kasi pumirma tayo bilang kasunduan sa iba't ibang bansa. Katulad sa ICC, Interpol, pumirma tayo dyan bilang miyembro. Bakit? Hindi kasi yung ibang bansa lang ang mga ngailangan. Halimbawa, ganito. Ganito ang example dyan. Halimbawa tayo, meron tayong gustong arestuhin katulad kay Alice Go. Di ba? Pinapa-aresto ng Pilipinas si Go Huaping or also known as Alice Go. Mayor Alice Go ng Bambantarlac. Ngayon, tumakas siya. Dumaan ng Singapore, lumipad ng Malaysia, pumunta ng Indonesia. Nahihirapan tayong arestuhin kasi tumakas. Nakipaghingi tayo ng tulong sa Interpol para arestuhin si Alice Go. Ngayon, na-aresto, so malaking tulong yun ng Interpol sa atin. Ngayon, nang hingi naman ng tulong ang Interpol sa atin para arestuhin si Duterte. So anong gagawin natin? Nagbigay lang tayo ng sukli sa kanila. So, kapalit nung pag-aresto kay Alice Go, nang hingi ang Interpol sa Pilipinas para alistuhin si Duterte, binigay din ng Pilipinas ang hiling nila. Nagsukli lang tayo. Kaya isa lang ang masasabi ko, sumunod lang si Pangulong Bongbong Marcos kung ano man ang napag-usapan ng bawat bansa. At mga ahensya na sinasalihan ng ating bansa. Hindi ako bias, Jeffrey Hiledo. Kayo ang bias. Bakit? Alam nyo na nabobo kayo, pinapairal nyo pa. Interpol ba humuli kay Duterte? Sino bang humuli? Oo. Sino bang humuli sa kanya? Philippine Police with coordination of Interpol. Diba? Yun ang katotohanan, oo. Hindi madadala si Digong sa Netherlands kung walang Interpol. Anong power natin para ihatid siya doon? Diba? Yun ang katotohanan. Oo, wag ka na mag-react kasi kahit magtatambling-tambling ka dyan, bobo ka. Ikaw yung supporter ni Isko na 50-50. Yan yung sinasabi niyong pag-support niyo, good intention but wrong supporting . Yung na-sober idolize. Ang pag-idolo sa mga politician, mga kababayan, ganito yan . Ang pag-idolo sa mga politician ay hindi na politician lang sila. Average lang. Ang tingin natin sa kanila politician, wag natin gawing santo. Ang politician may termino yan. 1, 2 takbo, may possibility manalo, may possibility matalo, at pag tumanda, wala ng power.
Di ba? So, ganun lang po tayo. Hindi natin gawing santo ang mga politician. Never yan silang naordinahan sa simbahan. At yung ibang politician dyan, pinagmumura ang simbahan eh. Bakit natin gagawing santo? Di ba? Dapat average lang ang pag-support natin. Huwag natin gawing kulto. Kasi magmukha tayong tanga bandang huli. So ngayon, mga kababayan, sumagot itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, I'm glad nakatulong ako. 'Di ba? Glad I'm helping. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, sabi kasi ni Sara na, thank you so much PBBM kasi kung hindi dahil sa iyo, pinaaresto mo ang tatay ko, hindi kami magkakasundo ng tatay ko. Hindi kami magkamabutihan at magkapatawaran. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, hindi nga ako fake news. Bakit? Noon ko pa sinabi sa inyo na, ngayon, mga anak ni Duterte, yung tatay ninyo nasa kulungan, sana naman magkakasundo kayo. Kasi alam nyo, yung mga anak ni Duterte, hindi magkakasundo bawat isa yan. Si Sara, si Pulong may tampuhan. Si Basti, si Sara may tampuhan. Si Kitty, si Sara, si Hanilit may tampuhan. Nanay ni Sara, si Digong, si Hanilit may tampuhan. Hindi sila magkakasundo. Tapos yan yung gusto nyo, maging leader nating bansa. Yung pamilya nga nila, hindi magkakasundo. Paano nila susuportahan? At paano nila ayusin ang problema ng bawat mamamayang Pilipino na 120 million kung sa pamilya pa lang nila, gulo sila. Di ba? So ngayon, nagpapasalamat si Sara kay Pangulong Bongbong Marcos at sinisipa niya na alam naman po natin na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong, bagkos. Ang nagkaso po kay Digong ay si Trillanes, si Laila de Lima at iba pa. Di ba? Doon sa ICC. So ngayon, sabi ni Sara, thank you so much BBM, kung hindi dahil sa paghatid mo sa tatay ko sa Netherlands, hindi kami magkakapagpatawaran ng aking tatay. So ito ang sagot ni BBM. Wait lang, may ads. Video. May sagot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pasalamat ni Vice President Sara Duterte sa kanya. Ito ay kaugnay na nanumbalik umano ang relasyon ng Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos maditin na ito sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, na itanong niya mismo ito kay Pangulong Marcos. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Diba? Ang laking sampal yun sa pagmumukha ni Sara. Nagpapasalamat si Sara kay Pangulong Bongbong Marcos na kung hindi dahil daw kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw sila magkabati. So, sabi ni BBM, glad I could help. Diba? So, thank you. Welcome. Natulungan kita. Kasi, alam nyo sa totoo lang, walang problema sa pagpapaaresto kay Duterte. Bakit? Narinig nyo naman noon pa. Anong sabi ni Duterte? Ma'am, with you. Di ba sinabi niya kay Brosas, Congressman Arlene Brosas, Ma'am, sana maging tulay ka para arestuhin ako ng ICC. At sana dalian ng ICC yung pag-imbestiga nila sa akin. No? Kasi baka mamatay na ako, hindi pa nila ako maaresto. Tapos ngayon, sabi ni Digong, putang ina kayo mga ICC, kung saan man kayo ngayon, arestuhin ninyo ako. Habang buhay pa ako. Tapos ngayon, nung inaresto, anong sabi ng mga DDS? Anong kasalanan ni Digong? Grabe naman si BBM traidor. Putang ina nyo. Kayo, araw-arawin ni Duterteng sabihang bangag, adik, weak leader. Tapos may warrant na dumating kay Duterte, sasabihin nyo si BBM traidor. Kayo ba naman araw-arawin saksakin? Tapos yung nanaksak sa'yo huhulihin, sasabihin mo, ay wag mong hulihin kasi magpapasaksak pa ako. Di ba? Sinaksak na kayo sa likod ng paulit-ulit, tapos nung hulihin yung nanaksak sa'yo, pupurihin mo pa. Wag. Kasi gusto ko pang masaksak. Aba, kung ako ganon, sinaksak na ako ng paulit-ulit, pabartolina mo na. Di ba? Huwag kayo mag-expect na pag dumating ng warrant, pupurihin ni BBM. At sabihin niyang, no. Gusto ko na siraan ako ng siraan ni Digong.
Huwag niyo siyang arestuhin. Di ba? Kung ako ginaganon, ay, mabulo ka dyan. Uuwi ka sa Pilipinas, pantay ang paang nakagarapon. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya, no. Di ba? Huwag ganun. Nagpapasalamat ka kay BBM na nagkaka-close kayo ng tatay niyo. So, kailangan pala ikulong muna bago kayo magkakasundo. Ang tanong, nagkakasundo na ba talaga kay lahat? Pusit. Alam ko, pagkakasundo, kayo palang dalawa. Paano yung dalawa mong kapatid at yung madrasta mo? Sinong local judge kaya ang pumirma ng warrant ni Duterte? Alam mo, uwo-uwo, i-research mo na lang. Nakakatanong ka sa akin ng ganyan, tapos hindi mo alam? I-research mo na lang, hindi ko kailangan explain dito. Out of topic natin yan, hindi yan kasali sa topic natin. Kahit patanungin nyo, kahit pa sino yung tarpulanong Poncio Pilato pumirma dyan sa local warrant ni Digong, wala ka nang magawa. Nakulong na si Digong. Akala ko ba dati anti-Duterte ka? Kasi makaisko ka, tapos ngayon parang pinagtanggol mo na si Digong. Balimbing ka. Oo, wag ka na mag-comment. Kahit pa sabihin ko ang pumirma dyan, 1,000 local judge para mahuli si Digong, wala ka nang magawa, nakakulong na. Uuwi yun dito, nakagarapon. Yan ang totoo. Next topic tayo. Alam mo, matagal na kitang viewers, pero sa sobrang tagal mong nanood sa akin, bobo ka pa rin. Diba? Ikaw yung literal na DDS.